Praise the Lord, glory be to God. Patuloy natin pag-aralan mga kapatid. Ang pinag-aralan natin nung nakaraan, ang pagka-Diyos at ang pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Glory be to God, no? Balikan natin ang ating huling talata na binasa nung nakaraan sa Kawikaan 8:29 hanggang 30. Ang sabi dito, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, ng patibayan nitong mundo, at ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw, no? Yan ang sinasabi dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dito tayo noon nagtatapos, no, sa talatang ito na sinasabi ko, dugtungan natin. Ngayon, dugtungan natin, purihin natin ang Panginoon. Basahin natin muli, mga kapatid. Ang sabi dito, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, ng patibayan nitong mundo, at ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw, no? Dito natin nalalaman, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus, bago siya ipanganak sa laman ni Maria, siya ay anak na ng Diyos, kasama na siya ng Diyos, wala pa ang sanlibutan. Purihin natin ang Panginoon, no? Ngayon, ating ipatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, no, patungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Yan. Sa awit, no, basahin natin sa awit sa 2:7, dito ginapakita sa banal na kasulatan na si Kristo, bago pa ipanganak sa laman, siya ay anak na ng Diyos, no? Purihin natin ang Panginoon. Praise God, glory be to God. Yan. Ito ang atin mabasa, no? Sa awit, sa city. Purihin natin ang Panginoon. Sabi dito, ganito ang sinasabi ng lingkod ng Panginoon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang aking utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako naman, ito ang giliw mong ama na habang panahon. Yan, no? Diyos mismo ang nagsabi na siya ay may anak. Purihin natin ang Panginoon. Ganit si Kristo, anak ng Ama. Tinawag siya na bugtong na anak ng Diyos. Kaya hindi lang sa kay Maria ang kaniyang pagpasimula, no? Dito sa banal na kasulatan, hindi pa siya ipinanganak sa laman. Siya ay anak na ng Diyos. So, maliwanag ang sinasabi dito sa banal na kasulatan, sa binasa natin, mga kapatid, na sabi, ganito ang sabi ng lingkod ng Panginoon na hari sa Sion, aking ihayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama na sa habang panahon. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, no? Praise the Lord, glory be to God. Ngayon, tingnan pa natin sa sulat ni Apostol Juan, no?
Sa sulat ni Apostol Juan sa 1:18. Itong atin pagbabasahin. No, purihin natin ang Panginoong Diyos. Praise the Lord. Sabi dito sa banal na kasulatan, mga kapatid, no, sa 1:18, kailan may walang nakakita sa Diyos. Subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Wala daw tao na nakakita sa Diyos. Ay kung si Kristo tao lang, hindi niya makita ang Diyos. Kaya sabi dito, sa binasa natin, kailan may walang nakakita sa Diyos. Subalit, ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. No? Purihin natin ang Panginoon. Gani ang ating Panginoong Hesus, tinatawag siya sa banal na kasulatan na anak ng Diyos. Gani wala sing tao na nakakita sa Diyos. No? Purihin natin ang Panginoon. Gani ang Ama at ang anak, wala pang salibutan, magkasama na sila. Praise the Lord. At sabi pa dito sa banal na kasulatan, no, sa unang Timoteo 6:16, na ito naman ating mabasa, no, sa banal na kasulatan, na ang Diyos wala sing may makakita na tao. No, glory be to God. Ay siya ang aton Panginoong Hesus, nakakita siya sa Ama, nakakita siya sa Diyos, kasi siya ay anak ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sabi dito, siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan, hindi siya nakikita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amin. Yan. Jadi ang Diyos, hindi matitigan, hindi palapitan. Purihin natin ang Panginoon. Walang tao na nakakita sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay anak ng Diyos, kasama siya ng Ama. Purihin natin ang Panginoon. Gani, siya ay anak ng Diyos. No? At tinatawag siya ng kanyang Ama na Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sa Hebreo, sa 1:5 hanggang 6, ito ang atin babasa, mga kapatid. No? Hebreo 1:5 hanggang 6. Sabi dito, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong Ama, ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, ako'y magiging kanyang Ama at siya'y magiging anak ko. Sa 6, at nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ano raw? Nang suguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dito sa libutan, no, inutos niya sa mga anghel na sambahin ang kanyang bugtong na anak. Ay bawal magsamba sa tao, no? Kahit anghel, bawal sambahin ang anghel. Purihin natin ang Panginoon. Ay ang ating Panginoong Hesus, ipasamba siya sang Ama sa mga anghel, sapagkat siya ay anak ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. No? Na sa binasa natin sa nakaraan sa Juan 17:5, wala pang sanlibutan, ang Ama at ang Anak ay
magkasama na. No? Purihin natin ang Panginoon. Sabi dito, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Yan, bago palikain ang sanlibutan, ang Ama at ang Anak ay magkasama na. Yan ang ating Panginoong Jesus Kristo. Siya ay anak ng Diyos bago siya ipanganak sa laman ni Maria. Nandiyan na siya. At tingnan pa natin sa Hebreo sa 5:5, itong atin mabasa. No? Purihin natin ang Panginoong Diyos. Sa Hebreo 5:5. Yan. Ito ang ating pagbabasahin. Sabi pa dito, gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Yan. Ano sabi ng Diyos Ama? Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God, mga kapatid, no? Maliwanag sa banal na kasulatan na si Kristo hindi pa ipinanganak sa laman. Nandiyan na siya, kasama na sila sa Ama, sapagkat siya ay anak ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Tingnan pa natin sa Kawikaan sa 30:4. No, purihin natin ang Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Praise God, no? Kawikaan sa 30:4. Purihin natin ang Diyos. Glory be to God. Yan. Sa 34, no? Basahin natin, mga kapatid, ang mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Okay, sa 30:4 sabi dito, sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Yan, mga kapatid, no? Kani ang Diyos mayroong anak. At ang anak ng Diyos, wala sang iba, ang ating Panginoong Hesus. Isinugo niya dito sa sanlibutan, ipinadala niya upang ang mga tao na mga makasalanan ay iligtas ng ating Panginoong Hesus. Pero sa hindi pa siya pumarito sa sanlibutan, no, nakahula na ang isang babae ay maglihi, no? Glory be to God. Tingnan natin sa Isaias, sa sulat ni Propeta Isaias sa 7:14. No, purihin natin ang Panginoon. Itong atin mabasa, mga kapatid, no? Praise God. Sa 7:14 sa Isaias, yan, no? Hinula na ni Propeta Isaias. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Sabi dito sa 14, kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Yan, no? Nakahula na sa lumang tipan na ang isang babae ay manganganak ng isang lalaki. Glory be to God. Sa lumang tipan, hindi pa nalaman
kung sino itong babae na manganak ng isang lalaki. No? Purihin natin ang Panginoong Diyos. Itong isang dalaga, no? Yan. Anong sabi? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Yan. Praise the Lord, no? Na ang kahulugan Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Glory be to God. Yan. Ang sabi pa sa Isaias, sa 9:6, inuhula pa rin na ang batang lalaki ay binigay, no? Tingnan natin dito, sabi, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya'y ang mamahala sa atin, siya ang kamangha-manghang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Praise the Lord. Yan, isa lumang tipan, no? Hinihula na, mga kapatid. Na sabi dito, sapagkat ipanganganak, no? Ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Sino ito? Si Jesus Christ. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Ipanganganak siya ng isang dalaga na ang pangalan ng dalaga Maria. Oo. Pero sa lumang tipan, hindi pa nalalaman kung sino ang pangalan ng dalaga. Kasi hindi pa siguro ito ipinanganak din si Maria, nakahula na manganak siya ng batang lalaki. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang ating Panginoong Hesus. Nang suguin siya ng Ama, nanaog siya sa langit. Purihin natin ang Panginoon. No? Si Kristo, taga-langit. Ang tao, taga-lupa. Pero si Kristo, taga-langit, bumaba sa lupa para sundin ang utos ng Ama. No, purihin natin ang Panginoon. Tingnan natin dito sa sulat ni Apostol Juan. No? Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Sa Juan, sa 6:38. Yan, bumaba siya mula sa langit. Hindi lang diyan siya nagmula kay Maria, mula siya sa langit, no? Kasi anak siya ng Diyos. 6:38, itong pahayag sa banal na kasulatan sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Maliwanag, mga kapatid, na ang ating Panginoon, bago siya ipanganak sa laman kay Maria, siya ay mula sa langit. Siya ay anak na ng Diyos, isinugo dito sa libutan, at ipinanganak ng isang babae. Mayroon siyang misyon. Ang kanyang misyon, tubusin ang mga taong makasalanan, at inako ni Pablo, siya ang pinakamasama sa lahat. No? Tingnan natin sa unang Timoteo sa 1:15. No? Ang ating Panginoong Hesus, pumarito sa sanlibutan. Pag sabi pumarito sa libutan, hindi taga sanlibutan, pumarito lang sa sanlibutan. Yan. 1:15 sa unang Timoteo. Sabi dito, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Pinako ni Pablo na siya pinakamasama sa lahat. Ano raw? Si Kristo pumarito sa sanlibutan. Pag sabi nga pumarito sa libutan, hindi taga sanlibutan,
taga saan man ang ating Panginoon, siya ay taga langit, mga kapatid. Na sa binasa natin kanina, sa Juan 6:38, ang sabi niya, ako'y bumaba sa langit. Yan, bumaba siya sa langit. Mula sa langit, bumaba sa lupa. Ipinanganak siya ng isang babae, ipinanganak siya ni Santa Maria sapagkat siya ay isinugo ng Ama. May mission siya dito sa libutan. Ang kanyang mission, tubusin tayo ng mga makasalanan. Purihin natin ang Panginoon. Okay mga kapatid, no? Pasalamatan natin ang Diyos na patuloy natin pinag-aralan ang pagka-Diyos at ang pagkatao ng ating Panginoong Jesus Kristo. At dugtungan pa natin ito mga kapatid, no? Medyo matagal-tagal pa ito. Purihin natin ang Panginoon, ang ating tema, ang pagka-Diyos at ang pagkatao ni Kristo. Matagal-tagal pa ito mga kapatid. Sundan ninyo, no, ang pangangaral natin ng salita ng Diyos para malaman natin ang buong katotohanan patungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoon. Praise the Lord, glory be to God. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos. Amen.